Bakit daw ba tayo upgrade ng upgrade sa ating solar setup? Hindi ko kayang lagay kaagad ng pangmalakihang solar setup. So ito yung pinaka main reason lang naman mga idol kung bakit paunti-unti yung upgrade natin hindi biglaan. Pinaka main reason dyan mga idol is yung financial. So hindi tayo pare-parehas ng financial status pagdating sa mga ganitong bagay, kasi alam naman natin mga idol na hindi biro yung ating gagastusin once na pinasok natin itong pagsosolar. So napakalaking pera yung pinag-uusapan dyan. Pangalawa mga idol is hindi pa natin ganun kasigurado yung ating load or ating pagaganahin sa ating bahay. Kailangan muna nating masubukan kung ano yung kakulangan ng ating solar setup. Itong mga advice ko mga idol, itong sinasabi ko sa inyo is based, nagsasalita ako sa inyo as DIYer, no? As a solar installer based sa aking experience. Okay? So balik tayo. Pangatlo is syempre yung knowledge, lalong-lalo na hindi naman tayo nakakakuha kaagad as a DIYer. Katulad nyo, hindi naman tayo nakakakuha agad ng minsanang information kung ano yung mga kailangan natin. Kaya nagkakaroon tayo ng step-by-step process sa ating journey, sa ating pagsosolar, no? So hindi talaga biglaan. Magkakaroon lang ng isang biglaang setup kapag ang kausap nyo na dyan is isang solar installer. Kasi ang isang solar installer mga idol, alam na niya kung ano yung kailangan nyo, ano yung kulang nyo. So siya na magdidikta kung anong klaseng solar setup yung ilalagay sa inyo. Pero as a DIYer mga idol, as a solar installer, as a DIYer ako nagsimula mga idol. Hindi pa ako solar installer nun. So as a DIYer, magsisimula ka talaga dyan sa pinakababa. Kapag natutunan mo na yan, step by step, upgrade. Kapag meron ka na namang natutunan, upgrade. And then kapag kinulang na yung existing na solar setup mo, upgrade. So ang labas niyan, siyempre, upgrade ka ng upgrade ng iyong solar setup hanggang sa makuha mo na yung gusto mo na setup talaga. Pero kung ako yung tatanungin nyo mga idol, dito sa existing na solar setup ko ngayon using yung DAE na 5 kW, actually itong gamit ko ngayon is halos sumasakto na dito sa aking load dito sa bahay. Ang problema lang kasi mga idol, once kasi na nakapag-setup ka na ng yung solar setup, sabihin na natin sakto na, no? Na-compute mo na, sakto na yung solar setup mo, na-compute mo na yung load mo, tamang-tama na siya sa iyong solar setup, no? Ang problema kasi mga idol, hindi natin matanggal sa ating sarili, no, na magdagdag ng appliances. Yan naman talaga yung mga idol. Yan naman talaga yung isa rin sa reason kung bakit upgrade tayo ng upgrade. Aminin niyo yan mga idol. Nangangati tayo na mag-upgrade basta may pera. Sige, upgrade. May pera, sige, bili, order, Shopee. Ayan tayo mga idol di ba? Alam kong nakaka-relate kayo dito sa aking mga sinasabi, no? So pre-parehas tayo ng nararamdaman. And then syempre, napabili ka na naman. So syempre parang maya-maya parang kulang na naman yung kulang na naman yung inverter ko kasi nga nagdagdag ka. So syempre ang labas niyan, mag-upgrade ka na naman. Once kasi na nag-upgrade ka, nagdagdag ka ng appliances, nag-upgrade ka ng inverter, sunod-sunod na yung upgrade dyan mga idol.
Hindi mo pwedeng mag-upgrade ka lang ng inverter. Hindi, maniwala ako sa inyo mga idol. Siyempre, magdadagdag ka na naman dyan ng baterya. Kasi yung time of usage mo nang dinagdag mo na naman ng appliances. Siyempre kapag nagdagdag ka ng baterya mga idol, bitin na naman yan sa charging. Ano mangyayari? Magdadagdag ka na naman ng solar panel. O, di ba? Oo, aminin nyo mga idol. Totoo yan. Ilan na yung in-upgrade mo? Nagdagdag ka lang ng appliances, kumulang yung setup mo, nag-upgrade ka ng inverter, nag-upgrade ka ng baterya, nag-upgrade ka na ng panel. Siyempre, kung nagdagdag ka ng appliances, kulang na naman yung rating ng wire mo. So, halos doon nagkakatalo mga idol yung mga upgrade natin ng ating solar setup. Alam kong iisa lang naman tayo mga idol ng pinagdadanasan dito sa karera natin sa pagsosolar. Pero isa lang naman ang masasabi ko sa inyo. During ng mga upgrade ko na yan is hindi ko pinagsisihan mga idol na ang laki ng nagastos ko dahil nga ang dami kong pinagdaanan na klase ng solar setup. Hindi ako nagsisi kasi during ng mga pinagdaanan kong yan, 12 volts, 24 volts, 48 volts is ang dami kong natutunan. Ang dami akong natutunan mga idol. So hindi ko yun ipagpapalit kung babalik man ako. Hindi ko yun ipagpapalit na magkaroon ako ng minsanan ng solar setup kasi boring eh. Boring ng ganun mga idol, yung magse-set up ka na kagad ng minsanan, yung hindi mo pagdadaanan yung mga bagay-bagay na yun. Boring. Mas gusto ko yung nangyari sa akin na pinagdaanan ko yung 12 volts, 24 volts, 48 volts as DIYer. So, marami kang matutunan during the upgrade ng mga solar setup mo. Kasi yan yung mga knowledge, mga idol, na hindi mo mabibili or hindi mo basta-basta masa-search lang sa Google o sa YouTube. Hindi. Yung experience, mga idol, yun ang napakaganda. Alam ko, iisa lang tayo ng nararamdaman. Pagdating sa nakukuha natin yung upgrade na gusto natin, natutuwa tayo mga idol eh. Tuwang-tuwa tayo eh kapag nakikita mo yung DIY mo is napakalaki ng pakinabang. Yung tipong hindi mo akalain na way back 2 months ago, tipong hindi mo akalain na magagawa mo yung isang bagay na yan. Tapos ngayon is nakikita mo na gumagana at napapakinabangan ng pamilya mo. Yun yung feeling mga idol as DIYer katulad nyo na napakasarap sa pakiramdam. Yun nga lang, syempre medyo masakit-sakit sa bulsa tuwing nag-upgrade tayo. Hindi lang yun, napapagalitan pa tayo, natututo pa tayong magsinungaling kung minsan. Huwag nyo ikaila mga idol, pinagdaanan ko na yan, kaya alam ko yan mga idol na halos magkupit na tayo sa sarili nating pera na ire-remit natin kay Mrs. Totoo yan. Pero alam nyo mga idol, sabihin ko sa inyo, napakasarap na bisyo ang pagiging solarista, no? Napakasarap sa feeling na na maramdaman dahil nga yun nga nakikita natin yung natitipid natin, nakikita natin na masaya tayo kapag brand out. Huwag kayong magsinungaling. Alam kong natutuwa kayo. Pero siyempre hindi rin maganda na natutuwa tayo during brand out, no? Dahil marami ring ibang pamilya na naapektuhan, lalo na yung mga walang solar setup.
Pero hindi, alam ko naman na hindi naman tayo natutuwa na nagsasuffer sila, kundi natutuwa tayo na maski brown out is meron tayong kuryente, meron tayong nagagamit na kuryente dahil sa DIY natin solar setup. So sa mga future na DIYer dyan, sa mga nanonood sa atin na natututo sa ating mga pinaggagawa dito sa ating YouTube channel, mag-aral lang kayo ng mag-aral mga idol. Manood kayo ng manood tungkol dito sa passion na gusto nyo. Magbasa kayo ng magbasa. Search nyo sa Google kung totoo yung mga pinagsasabi natin, kung totoo yung mga ibang nababasa nyo na advice, para hindi kayo malito mga idol. Kasi alam ko marami rin naman na nag-a-advise katulad ko na minsan hindi direct to the point mga idol yung mga ina-advise natin, yung mga sinasabi natin. Kasi gusto ko rin naman minsan mga idol na kayo na rin mismo ang mag-search or magsaliksik kung totoo ba yung mga pinagsasabi, totoo ba yung mga nababasa na binibigay na advice sa inyo. Kasi hindi rin pwede mga idol na puro spoon feeding na lang yung ginagawa natin, no, na napakaganda naman na sinasabi mo na lahat. Kaya lang ang hindi rin kasi maganda doon mga idol is paano na lang kapag walang internet, wala kayong mapagtatanungan, nagkaroon kayo ng problema sa inyong solar setup. Paano kayo ngayon mag-troubleshoot ng inyong solar setup? So, napakahirap. Aantayin nyo pang magkaroon ng internet or magkaroon ng kuryente para mabuhay yung internet para makapagtanong lang kayo. So, napaka-importante mga idol na magsaliksik din kayo, self-study, kasi dyan din ako nagsimula. Hindi naman tayo nagdadamot mga idol ng knowledge. As much as possible nga, kung pwede ko lang, parang USB lang na pwede kong bunutin sa aking ulo, pahiram ko sa inyo para maikopya nyo yung mga knowledge. Kung pwede lang na ganun mga idol, bakit hindi? Diba? Pero, yan nga, sabi ko nga, mas magandang napakasarap din matuto ng mga knowledge na mapagdadaanan mo during the process. So, yun lang. Parang ang layo na ng kininto ko mga idol. Yun lang naman. Good luck sa inyo mga future na DIYer. Good luck sa atin pala. Kasi maski naman ako hindi ko naman sinasabi na magaling na ako. Marami pa rin akong mga hindi nalalaman. Hindi naman tayo expert. Nagbibigay lang ako ng mga advices na alam ko, yung mga napagdaanan ko. So, sabay-sabay tayong matuto. Kaya, samahan nyo ako. So, yun lang naman. So, matutulog na ako mga idol at naantok na ako. Medyo napagod tayo nitong mga nakarang araw kaya medyo na-late tayong nakapaglabas na naman ng video. So, yun lang. So, subscribe naman kayo mga idol. 88% hindi nakasubscribe dito sa ating channel. Ay nako. Good night.